Ang pinaka-cool na bagay tungkol sa fossils ay kung gaano sila ka-big deal ngayon. Mas malaking deal sila noon. Nung una nating na-realize kung ano sila, nung 1600s, kinilala ni Nicola Steno na yung mga kakaibang triangular na bato na tinatawag ng mga tao, tungstones, ay actually mga ngipin ng pating na hindi na makita ng kahit sino. Tapos, nung early 1700s, nag-suggest si George Buffon na siguro kung nakakakita tayo ng mga labi ng organismo na hindi na natin nakikita ngayon, ibig sabihin yan, iba na ang buhay sa Earth ngayon kumpara dati. At yun, isang napaka-controversial na ideya. Kasi nung panahong yun, ang mga naturalista ay naniniwala sa Great Chain of Being, isang hierarchy ng lahat ng bagay at lahat ng buhay. Kaya, yung ideya na may mga gaps doon, mga bagay na dati ay nag-exist, pero wala na ngayon, ay labag sa lahat ng pinaniniwalaan ng buong Western world. At hindi ito nangyari hanggang sa late 1700s, hanggang early 1800s, na ang mga paleontologists tulad ni Mary Anning ay nakatuklas ng sapat na fossils ng plesiosaurs at mastodons. Ang mga siyentipiko tulad ni George Cuvier ay sa wakas nag-propose ng konsepto ng extinction bilang isang totoong posibilidad. Ang sabihing ito ay isang napakalaking pagbabago sa mundo ng agam. Ay, honestly, isang extreme understatement. Dahil sa parehong panahon na tinatanggap ng mga siyentipiko ang ideya ng extinction, si James Hutton ay itinatag ang larangan ng geology sa prinsipyo ng uniformitarianism, na parang ang nakakabaliw na ideya na ang parehong natural na proseso na nakikita niya sa paligid ng kanyang bahay sa Scotland ay nangyari din sa buong mundo. Birth Point First. Sa buong kasaysayan ng Earth, tapos itinuro ni William Smith na ang iba't ibang layer ng bato ay may iba't ibang uri ng fossils, na nagtulak kay John Baptiste Lamarck na mag-suggest na baka ang mga complex na anyo ng buhay na nakikita natin ngayon ay nagmula sa mas simpleng anyo ng buhay na nakikita natin sa ilalim ng ating mga paa. At dun pumasok si Darwin. Hindi nga siya biologist. Siya ay isang geologist. Pinag-aaralan niya itong amazing na bagong larangan ng agham na paulit-ulit na nagpapakita sa atin na ang mundo ay gumagana ng napakaiba kaysa sa akala natin sa loob ng ilang daang taon. Hindi pa nga niya naisip ang ideya ng natural selection, hanggang sa nagsimula siyang maglakbay sa mundo, tumuklas ng mas maraming fossils at napansin na ang magkakamukhang hayop ay perpektong akma sa mga kapaligiran na kanilang tinitirhan, at doon niya nakuha ang konklusyon na ang mga species ay umaangkop sa kanilang kapaligiran, at na ang magkakaibang organismo ay may isang ninuno. Ganap na binago ng mga fossil ang ating pag-unawa sa mundo, at patuloy pa rin nilang ginagawa ito ngayon, at iyon ay unbelievably cool.